maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart. Good afternoon sa inyong lahat and welcome sa atin na naman pong isang oras ng pagsasama dito sa ating programang Moms at Heart, ang programang humuhubog sa ating mga pusong ina. Ito po ang inyong Mami Bessie Rios at ngayon po ay bibigyan tuon natin kung paano nga po ba ang ating pagiging moms at teacher in any setting ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga iba't ibang halimbawa ng ating pong dalawang makakasama. May isa po na nanggaling sa ibayong dagat at ang isa naman po ay dyan lang, of course, dito po sa ating lugar sa NCR, dyan po sa lugar ng Taguig. Maaari niyo po kaming samahan. Kung kayo nga po ay interesado to see us, pwede po kayong makasama over FEBC Radio TV. Di ka naman po sa ating Facebook, 702 DCAS FEBC Radio, Moms at Heart at Memo ni Mommy. Or very simple, lalo na nga po kung kayo ay merong PM radio, ay wala na pong pinipihit, 702 DCAS AM1. Lahat ng yan sa pamamagitan po ng ating pagiging active member sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Akin na pong babatiin ang dalawa nating kasama dito sa Moms at Heart. Alright, nandito na po tayo sa ating dalawang mga guests at para po kagaya kanina sabi ko ay isang layo at isang lapit, okay? Dahil ang isa po ay nasa ibayong dagat at yung isa ay nandyan lang dito pa rin sa NCR, kamukha ko po na nasa NCR. Ang batiin natin ay yung nasa ibayong dagat para naman mabigyan ng halaga, nasa ibayong dagat, siya po ay nandoon sa lugar ng Cambodia. Hapon din dyan, Mamayet? Magandang hapon sa'yo, Teacher Mayet. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako'y natutuwa po dahil kabilang ako sa naimbitahan ni Mami Bessie sa broadcast na ito. Salamat po sa inyong lahat. At si Mamayet po, gaya na akin nasabi, ay nandun po sa ibayong dagat. Hindi niya nabanggit. Nasaan ka nga lugar, Mami Mayet? Mama Mayet? Teacher Mayet? Nasaan ka? Ako po ay nasa Cambodia. Cambodia. Dito po ako pinadala ng Panginoon para magturo sa mga bata. Ayan, okay. Naku, kaya bagay na bagay po ating pinag-uusapan ay mothers, a teacher in all settings, Kasi tayo mga nanay, lahat, dami nating ginagawa. Pero ito pong dalawang ito, ang mga tinuturuan nila ay hindi mga sariling anak. At dahil po ang mga kananayan, parang meron po tayong natural na kaloob sa atin ng Panginoon. Talaga mahilig tayong magturo. Ito ang isang very energetic na aking babatiin. Full of energy, galaw ng galaw. Magandang hapon sa Teacher Alex. Magandang hapon, Mami Bessie. Magandang hapon din po, Mami Teacher Mayet. At sa inyong lahat na nakikinig ngayon sa DZS, magandang hapon sa inyong lahat. Yes, at bagay na bagay, kinuha niya yung profile, natin cover. Okay, gumanyan-ganyan ka nga para makita. Okay, yan po yung ating paksain for this whole month of October. Moms, teacher in all or Setting. in any setting. Any setting. Kasi kayo, si Aids ay mother ito yan. Itong naman si Teacher Mayet ay hindi siya naging mother, she's a single lady. Pero ang dami niyang anak na mga bata, Mas marami pa kung sa totoong biological mother ng mga anak ka, di ba, So, Mamayet, ilan ba ang alaga mo ngayon dyan ng mga bata tinuturuan? Ilan ang alaga mong bata dyan? Marami po sa umaga, 6, sa hapon, mas marami, mga nasa
15. Pero kasi iba't ibang oras sila. Yes. Iba't oo. ibang oras. Ayan, naapektuhan ba yan ng pandemic? Kasi pag nagpapadala ka sa akin ng picture, parang ang dami nila. Mga 30, 40, mga ganyan, mga 30 na bata, Opo. minsan 20. Hindi po kami dito apektado. Di po Pero kami bakit apektado. kumonti yung mga bata? Anim, sabi mo? Dito sa center. Pero sa labas marami po. O yun yung Pag sa ibig ko outlets, sabihin. outlets. Lahat-lahat ng bata mo. Kasi hindi ka lang dyan sa center nagtuturo. Madami ka dun sa labas. Kaya nga ang sabi ko, ang dami mo. Opo, marami po sa labas. Sa labas, di ba, umaabot kayo ng ilan doon? 40s, mga ganun. 30, 40. Yan, ang dami. Opo. So tama po, hindi po magiging na normal no, na isang nanay mga naka ng 40, dami no, parang ano no, parang napaka dami mong iaanak. Pero kapag tayo po ay nasa panawagan ng Panginoon, ganun po ang ating mga ibibigay na anak sa atin. So itong si Teacher Ides ay marami ka ring tinuturuan. Pero anong edad naman ang tinuturuan mo? Ako po ay nagtuturo ng kinder to grade 3 and 4. Okay. Ikaw ay parang nasa tutorial, ano? Ang iyong gawain. Yes po. Teacher. Hindi siya Yes. sa classroom. Hindi po sa classroom. So, ilang oras ang halimbawa, nagtuturo ka ng grade 4. So, mga ilang oras silang tinuturuan sa tutoring? As a tutoring, maximum na po yung 1 hour. So usually 30 to 40 minutes to 1 hour pagka dalawang subject minsan. Pero pwede po kasi minimum of, kasi 'di ba sa online is konti lang yung span nila. So dalawang subject in 2 hours para medyo ma-retain pa rin yung attention nila. Oo, yung attention nila. Yes. Sa itsura naman ito si Teacher Ides, mukhang kasigla-sigla nitong teacher. Mamaya i-model mo yung mga pinakikita mo kanina off-cam na mga sipit ng damit, ha? Kung paano ang ginagawa dyan sa sipit ng damit na yan. Sige. Actually, yung sipit ng damit na yan ay nandoon sa aking book na Nanay Kong Teacher. Yan. Oh yes. At doon ko nga yung kinopya. Doon mo siya kinopya. Stalker mo ako, di ba? Kaneto ko yan sa'yo before. Paano ako naging preschool teacher? Yes, oo. Para po sa ating mga ma'am, ito pong dalawang ito ay estudyante ko daw sila. Yes. Years and years ago. So, nakakatuwa po sa isang guro na makita mo ang iyong mga estudyante who stand side by side na kamukha ko na rin sila na nagtuturo. Bagamat hindi na po ako doon sa mga maliit na bata dahil sila naman ay adult na sila talaga, no? Aking pong panawagan ay to equip the teachers and the moms. Ayan. Kaya sama-sama together. Dahil ang pinag-uusapan natin ay moms ng any setting. Pag sinabing any setting, parang iba-iba, no? Kahit nasaan ka, kagaya ni Mayet. Mayet, ikaw ay nasa classroom. Tapos meron ka din doon sa labas, no? Ano yung pakilarawan mo nga, ano yung itsura ng labas pag sinasabing labas? Labas na, ano ba yan? Pag sa labas, Nasa ano ba yan? Pagka Ilalim sa ng labas, puno? nasa ilalim kami ng puno, ng talaga? kahoy. Yes. O kaya sa tabi ng bahay ng may bahay. Kasi walang permanent, wala kaming place. So nakikiano lang gamit. Okay. So ngayon, talagang gagawa ako ng paraan para medyo conducive naman for learning. Mayroon kaming daladalang whiteboard. Oh. O kaya kung walang whiteboard, may kasama naman akong mga bata na mga assistant ko. Dala-dala ko yung mga ganito, flashcards. Oo. Yun po. Para madali nila yung alphabet with pictures. Alam ko Like yan, that. noodles yan for N. Yeah. N for Yan, yan. noodles. A for apple.
B for ball. No? Yeah. Nakakatuwa. Doon, Yes, doon okay. po, ganoon kami magturo na mayroong mga visual aids kasi kung walang visual aids, hindi nila yun matatandaan. Mhm. Sige, babalikan kita mamaya kasi para po sa ating mga momshies, ito pong dalawa na aking kasama ngayon ay pareho po silang guro ng mga young children. At itong young children na ito nga po yung sinasabi po ng ating ECCD, no? Council dito sa Philippines na narinig ko po yan. So I can quote si Dr. Insyong, no? Yung ating, I think, assistant director ng ating ECCD na napakarami po ng mga pangangailangan na matutong magturo dito sa ganitong edad ng mga batang-bata. Kasi ito pong mga batang-batang ito ay medyo may kakaiba silang nature. Ano ba napapansin mo dyan sa mga tinuturuan mo ayos na mga batang-bata pang yan? Ano? Masyadong malikot ba sila? Matanong? Anong napapansin mo sa kanila? Malilikot po talaga sila. Kaya dapat wag masyadong seryoso. Dapat playful din si teacher kasi madali sila ma-board, nabo-board sila pag hindi masaya, pag hindi interactive. So baka walk-outan ka nila. At saka mas maganda po kasi na yung learning by doing, nakikita nila, nahahawakan nila. So may interactive. Yeah, so yun talaga yung gusto ng mga bata. Yes. Mas madali sila natututo. Mas madali po sila maka-absorb kaysa matanda actually. Mas hindi sila makakalimutin. Yun po yung napapansin ko. So yung mga bata na nasa sinasabi mong edad na yan, na interactive. So halimbawa, dahil dumaan itong mga online natin, bagamat ngayon nagpe-face-to-face na sila. So sa online, paano yun? Nagde-demo-demo pa rin doon, no? Pagka jump, ganun. Nakikisayaw din po ako kapag ka online. So, sumasabay din sila. Okay. Gayahin niya rin si teacher. Gumagaya din sila. So, syempre hindi natin iwawala yung music, di ba? Kasi kasama yan sa curriculum natin ng learning eh. Yun yung nag-stimulate ng brain nila in preparation to learning. Kaya hindi pwedeng, mag-klase agad. So, mas gusto kasi nila talagang sumasayaw, kumakanta, at pag nagle-lesson na, mas naalala. Actually, Mami Bessie, in counting, so yun talagang ginagamit ko. Like for example, mag-counting sila na 2, 4, 6, 8, 10. So may kanta yan. Sinasabay mo na, di ba may skip counting. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, and 20. Mas madali nilang na-memorize. Ganun po yung strategy namin. Ako, lugi naman yung mga teachers na hindi para mag-melody. Although, salamat sa ating technology kasi play mo yan si YouTube. Sige, panoorin nyo dyan, di ba, no? Papanoorin na lang nila. Kaya lang, ikaw naman, nakaantabay ka pa rin, di ba, sa kanila. Pero, yun nga, so pagka po tayo nasa ganitong mga edad na tinuturuan nito, na ating mga kasama, by the way, dito sa aking dalawa pong kasama mga momshies, hindi po natin ngayon makikita na age matters. Kasi si Aids, ayan, hindi na natin tatanungin ang edad niya. Nagtuturo siya sa preschool. Pero si Mayet, ay nagtuturo din sa preschool. So you can see their age gaps, pero pareho silang capable to teach, di ba? So, hindi po ito sa edad, nandito po ito sa mga, at yan ang ating pag-uusapan, ano ba ang nasa isang guro na teacher in any setting? Ano ba yung kanyang nature? Okay? Sino ba siya? Ano ba yung kanyang kakayahan? Ano ba yung dapat ay nasa iyo? So mga momshies, no? Dahil tayo po ang unang guro, ang mga nanay ang unang guro, di ba? Ano ba unang naituro nating ikaw, ano unang naituro mo ay sa anak mo? Yung parts of the body, di ba? Ano unang mo tinuro? Oh, yes. Parts, ito yung mata, ito yung ilong. So, nung kasi Mami Bessie, yung first baby ko, so syempre yung traditional na na ito yung hindi ganoon ka-thorough. Pero you know what, after ko mag-enroll sa school natin before, so nag-iba na yung perspective ko sa pagtuturo, sa learning. Actually, noon ang higpit ko sa panganay, as in
dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Pero alam mo, nung second yung pangalawa ko na. Lalo na Mami Bessie, nagkaklase tayo. O sige, sabihin na natin yung teacher, no? Hindi ako fresh graduate kasi nung nag-aaral po ako ng early childhood, dala-dala ko po yung anak ko. Kung maalala mo, Mami Bessie, yung 4 na taon kong anak, dinadalhan ko lang yan ng pagkain na dyan siya sa tabi ko habang nagli-lesson tayo. At kapag kailangan natin ng estudyante, siya yung ginagamit natin. Ginagamit namin ng mga classmate ko. So, dahil doon, nag-iba na yung perspective ko sa pagtuturo. Pananaw mo. Yes. As Yan. in, mula na at least nabasa ko din yung libro nyo, 'di ba? Yung nanay kong teacher at saka yun. Nako, Mami Bessie, available pa ba yung mga books na yan? Parang Yes, meron yun yan ang- sa ating mga alam mo na, yung mga online. Yan. oo, Meron po dapat yan, nanay kong teacher. Maya-maya po oo, ay basahin niyo po yun. Doon po ako natututo din sa yung unang book ni Mami Bessie at saka yung pangalawa ay teacher, nanay kong teacher at color orange siya, Mami Bessie. Yes, so, Oh yes. So doon, sabi ko, pwede pala yun. Pwede pala yung pichel magsalin sa tubig. Nagagalit tayo. Di ba sabi mo sa amin, nagagalit tayo. Ay, tinapon mo na naman yan. So hindi natin alam na kasama pala yun sa learning. So bawat galaw is may learning. Hindi lang sa isang classroom mo lang matuturuan yung anak mo. So, ano nga yung setting kahit saan, pwede ka magturo. At ang So, excited talaga ito. At ang katotohanan po sa ating mga momshies, higit na natututo ang ating mga anak kapag ka po tayo ay nagtuturo sa kanila in any setting. Kasi yung setting po ng isang classroom, kaya nga nakakulong sa 4 walls, di ba yun ang sinasabi, sa 4 walls ng classroom, nakaharap lang at walang ginawa yung bata, kundi magkulay, magsulat, kokopya, gaganyan, basa, gano'n. Naku, napaka-limitado po. Limitado. Pero kung halimbawa yung anak natin ay, yan, meron kang halaman, ganyan, tapos inaaral niya kung ano yung mga dahon na yan, hinahawak-hawakan niya, tinutuklas niya yung soil nitong halaman na ito, no? Di ba? Oh yes. Kanya merong malaking dahon, merong bagong dahon na sumisibol, di ba? Tapos ito maliit. Science. Angat nung dahon. Ang dami na pong matututunan dito sa hawak-hawak ko, di ba? Na mga bagay. At hindi lang yun, di ba? Na pwede nating ilista. Bago umangat, ano yung sukat? Di ba? Ilang araw bago umabot ng ganito. O, di ba? Ang dami. So, in all setting. At yung in all setting ay integrated din po. Di ba? Integrated. Oh yes. Yan ang sinasabi. Okay. Exactly. So, punta na tayo sa salitang lesson. Ayan. Aralin. In Filipino, aralin, no? But in English natin, kaya lesson. Ano ba yung unang-una na nandoon na tatak ng isang teacher in any setting? Na letter L, mamayet. Ano ba yan? Letter L. L stands love. Ayan. Dapat po may pag-ibig. At alam mo, yung mga kaharap mo dyan, dahil hindi natin sila kalahi, siguro dagdag love, mamayet. Tama ba? Kasi hindi natin sila kalahi. Dagdag love. Dahil po talaga sa ang passion mo magturo, mayroon kang pag-ibig sa mga bata, talagang mamahalin mo na sila mahalin sa pagturuan ng mabuti. Kasi iba't ibang ugali sila. Saka hindi ka maintindihan. Pag hindi ka naintindihan ng bata, hindi yan makikinig Kasi lalo na sa lugar na dito, may language barrier. Oh, yes. So, kailangan talaga yung iba yung pag-ibig ang ibigay mo. Lalo at may care pa yun. Yeah, at gagawa ka, magmumustra ka, kasi hindi nila maintindihan magmumustra ka o gagawa ka ng paraan para sila makapahimik mo. O kaya bibigyan mo sila ng mga bagay na gagawin. Pero higit sa lahat, yung pag-ibig mo talaga, kailangan dagdag na pag-ibig sa mga bata. Dadagdagan, hahabaan mo pati ang pasensya mo. Kaya salamat sa Diyos sa pag-ibig niya na binigay sa atin sa passion
to teach children, lalo na yung mga mahihirap. Kasi ano sila, unruly pa. Ganun. Kaya dapat sa isang teacher, mayroong pag-ibig. Kasi love conquers all. Yan. Talagang ano, Di ba Teacher Art? mapagtatagong ko yan ang pagtuturo. Teacher Pagtuturo Art, sa mga bata. Yes, Mami Bessie. sa ating love sa mga bata ay ito ay nahuhugot natin sa love ng Panginoon sa atin. Di ba? Opo, yun po yun. Kasi kapag wala tayong nadama na love ng Panginoon sa atin, wala tayong relasyon sa ating Panginoon, ay walang dadaloy, no? At kung ikaw din ay teacher na marami kang problema sa buhay, ay sa ayaw at sa gusto mo, yan ay iyong ilalabas sa iyong mga estudyante. Gaya din na isang Nagmamanifest. Opo, Okay. talagang hindi ko man sila mga anak, pero talagang mamahalin mo kasi mahal sila ng Panginoon eh. Isipin mo na sila ay yung mga anak. Ganun lang yun. Mayaman naman ang ating Panginoon sa pagmamahal, kaya hindi po tayo kakapusin. Ngayon, meron naman tayo ding kailangan pa sa teacher in any setting dahil mga young children ito. Sabi kanina ni Teacher Aids, ang mga batang ito masyado makikilos, lilikot, bruskong-brusko. So, the letter E natin ay Energy. That's energy. hindi ka pwedeng Teacher Aids, paano ka naka-cope doon sa mga bata nung nasa online na sila? Paano yung energy na yan? Alam mo, pag excited ka kasi Mami Bessie sa pagtuturo, magugulat ka na lang na madadala ka. Kasi dapat sa online ay expressive ka kasi yun lang ang nakikita nila. So dapat masaya sila at nakikita nila sa iyo. Kapag sayaw talaga, you should join them kasi kapag ka nagsumasayaw sila tapos nakaupo ka lang, titigil din sila. So ganoon sila. Dapat ang energy nahahawa. No, kaya dapat Pwede nga lang mag-interview ng estudyante. Ay, nako, talagang parang ayaw nilang tapusin yung klase. Sige pa, teacher, more pa. Nakaisang kanta lang kami, more pa, teacher. More pa. At alam din natin at natutunan mo na ang pagtuturo through music ay ganun pa rin integrated. Nandun si math, nandun si science, nandun si language, pero music yung ginagamit. Okay? Naku, Yes, magagandang mga usapan ito. What about yung ating, kasi ito gusto kong itanong din sa ating kay Mamayet, no? Kasi siya ay nasa cross-cultural mission. Di ba merong challenge sa culture dyan? Kasi iba yung gawin nila. Sa anong letter, ano namang S yan? Kasi lesson. S for Sensitivity. Yan, sensitivity. So, paano yun? Sensitive ka sa hindi ka basta-basta magpapatong ng kamay sa ulo nila. Yan ang ano nila doon. Bawal. Ay, gano'n. Sensitive. Sa atin, mahilig tayo sa Pinoy, ginagayan yung mga buhok ng mga estudyante, di ba? Sensitive. At saka sensitive kasi sa paraan din ng say ng pag-greet. Mayroon yan kanya-kanyang halimbawa pag mataas sa may edad, pero sa bata ganyan lang yan. Sensitive ka din sa kanilang opo at maramdamin mga maramdamin. Sensitive ka rin. Opo. Maramdamin ng mga bata. Yun. Sa lahat, dapat alam mo yung kanilang yung kultura nila na ikaw ay dapat pagpapasok ka, hindi pwedeng nakatsinela sa loob. Ayapak. Iwan. Yun po. At halimbawa po,
sila ugali nila magbibigay ng pagkain or inumin. Siyempre, hindi mo alam yung kanilang tubig kung malinis kasi minsan may kiti-kiti. Okay lang sa kanilang inom. Sensitive ka, tanggapin mo rin po. Tanggapin nyo rin. Yun. Yes, oo. Ako, Ganun. naalala ko yan sa mga ganyang mission, ano? Sa cross-cultural kasi talagang hindi ka pwedeng masyadong very hygienic. Ano? Kasi Hindi pwede mo arte. Hindi pwede mo arte. Yes, oo, dapat gano'n, ano? Naku, nakakatuwa naman. Sige, so bago tayo magpatuloy, no, sa ating mga kwentuhan, tapos na natin sa lesson natin yung tatlo. We should have love, we should have energy, kasi masyadong makikilos yung mga bata natin. And then ngayon, sensitive, no? Na kaya ako tinanong kay Mamayet kasi siya ay nasa Cambodia. At palagay ko, yung lugar ng Cambodia na kanyang pinagtuturuan ay hindi, city ba yan, Mamayet? Hindi, ano? City ka ba? Hindi. City na. Province? City? Okay, city pero meron ding mga ganun. No? Kaya pala sabi mo medyo sa depressed area ng city. Okay, so pakinggan muna natin si Mommy Weng Del Rosario para sa kanyang heartbeat portion. At sa pagbabalik po ng ating programang Moms at Heart ay tutunguhin pa po natin ang tatlo na lamang na atin pong letters, no? Tatlo na lang na letters natin para po sa ating mabuong lesson. Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the Spirit. Mapagpalang Sabado ng hapon po muli sa ating lahat. Tunay ngang ang bawat isa sa atin ay maituturing na tagapagturo sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Maging ang ating mga karanasan ay nagsisilbing guro, hindi po ba? Ang pagtuturo sa mga bata ay isang karanasan na sadyang mapapasalamatan, lalo na kung dumating ang panahon na nakita silang matagumpay na sa buhay. Minsan na rin po akong naglingkod sa mga bata sa pamamagitan ng kids ministry ng aming church at nakita ko ang kahalagahan na bata ang pinaglilingkuran. Kailangan pag-aralan mabuti ang mga ituturo sa kanila sapagkat kung ano ang sinabi mo, ito ay kanilang paniniwalaan. Malaking impact sa kanila ang bawat salitang maririnig mula sa iyo. Hindi dahil bata sila ay walang paghahandang gagawin. Sa halip, mas dapat paghandaan ang bawat lesson na tatalakayin. Maaari pong gumamit tayo ng iba't ibang pamamaraan sa pagtuturo, kagaya na lang ng pagkukwento. Mas madali nilang matandaan ang lesson at maaari silang i-involve dito. Kunin silang gaganap na karakter sa kwento. Maaari din naman sa pamamagitan ng panunood ng video. At matapos nito, bigyan sila ng pagkakataong sumagot sa mga katanungan upang malaman natin bilang guro kung lubos na naunawaan ang tinalakay. At syempre pa, hikayatin natin silang magtanong upang lumawak pa ang kanilang pagkatuto. Ilan lamang po yan sa maaari nating technique sa pagtuturo sa mga bata. Mga momshies, kung mahalaga po ang araw-araw na pag-aaral ng ating mga anak sa eskwela, gayon din naman ang tungkulin natin bilang guro nila sa loob ng tahanan, na ituro ang pinakamahalagang subject na dapat nilang matutuhan, ang pag-aaral ng Biblia. Sabi nga po sa Deuteronomy 6:7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. 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 A heart that believes in the Spirit. Thank you so much, Mommy Weng, para sa iyong mga dagdag sa ating pampatibok sa pusong ina. At sana nga po sa atin pong programang Moms at Heart, naku, nakakailan taon na po tayo, no? I think para mga 8 years na po tayo, ay kumusta na po ba ang hugis, no? Ang hulog ng atin pong puso. Ayun po sa ginawa ng ating na shaping sa atin. So, Mami Bessie Rios po, kasama ang dalawang mga guro din no? Na ang isa po ay galing all the way from Cambodia. Tinitingnan ko nga, mukha ka na yatang Cambodian, Mami Mayet.
Parang nahahawa ka na sa kanilang looks, no? And ito po si Teacher Ides na siglang-sigla, no? Na kahit na hindi ko natatanong ng edad niya, basta may anak na po yan na graduating halos na sa college niya. Pero kasigla-sigla pa rin magturo. Ayan. At lalo naman si Ma'am Mayet. Pagka inyong tinignan, ay masigla siya sa pagtuturo. So, may binuo po kami kanina ng mga ilang salita. At ito po ay pinagsasama-sama para mabuo ang lesson. Ayan, aralin. Kasi pinag-uusapan, ang isang ina daw ay teacher in any setting. So, ano man ang setting, kagaya kanina na meron akong pinakitang halaman, parang ang dami kong halaman dito, ibang halaman naman to, ano? Halaman, ay makakapagturo po tayo ng mga kung ano-ano sa ating mga anak sa pamamagitan po ng mga bagay-bagay sa kanilang paligid. So yun po ang lagi nating sinasabi, huwag pong puro libro. Alam mo, dito sa pandemic, kawawa talaga yung mga nasa preschool na talagang puro libro lang ang ibinigay, no? Hindi pa nasulat yung mga bata, mga 4 years old, 5 years old, yung lalo yung kinder natin, ano? Binigyan ng ganyang kadaming libro. Ito namang nanay, hindi marunong din. Eh di, ano, ituturo mo na lang at kokopyahan at mag-aaway sila, lumuluha yung bata, ano? So, ang dami nating mga batang unnecessarily ay nasaktan ang damdamin sa pagtuturo. Kaya yung isang S natin kanina ay maganda. So, lesson, love, energy, at yung huli, sensitivity. Ngayon, let's go to another letter S. At ngayon naman, ang gusto ko itong smart na itong si Teacher Ides, ano? Ano ba yung ibig sabihin na smart kapag ikaw ay teacher in any setting? Oh, smart in any as a teacher, being a smart, dapat smart tayo sa pagpili ng mga materials na gagamitin natin sa pagtuturo. So, dapat akma doon sa, halimbawa, I have this ginagamit kasi Mami Bessie kapag hindi pa talaga marunong magsulat. So I have this sipit talaga. So ito mga sipit na hawak ko. Yeah, may color pa yan, no? So kahit anong ordinary sipit. So para ma-practice yung kamay nila, so I use this. So halimbawa, may mga panyo or medyas, maglalagay ako ng sampayan. So isasampay nila to. O pag mas magaling talaga Mami Bessie, minsan nakakabuo sila ng robots gamit yung sipit. Yan, tinan mo mga mamsis, no? Hindi na kailangan bumili ng mga binubuo-buong laruan, di ba? Ang mamahal, di ba? Madami yun, ang mahal-mahal. So, tinitingnan ko din, alam mo naman, sa ating internet, ano ba ibig sabihin ng smart? Exhibiting cleverness. Yan, so clever, no? Ang mura-mura na, di ba? Tapos, exhibiting intellectual knowledge. Ayan. So, ganun pala. Intellect. Mado ka pa na dyan, ano? Tapos, equipped with digital computer technology. Parang kasama siya doon. Na yun ay lahat tayo. Ay, matutuwa ka din sa isa, nakalagay. Good looking. Good looking. Oh, wow. Oh, yes. Oh, alam mo ba, Mami Bessie, nitong last time, our lesson is tungkol sa, syempre, yung UN, United Nations. Nagko-costume din ako, nagsusot din ako. So, habang nag-lesson kami, so parang, wow. So, di ba? Parang galing dito yung ipit mo. Oh, yes! Exactly. Ayan. Kasi meron akong book na ganyan din. Estudyante nga kita, no? Okay, sa atin pong mga mamsis, ito pong hawak-hawak ko na librong ito, ang nanay kong teacher. Nandito po yung mga bagay-bagay na kung talagang gusto nyo to be a teacher, a mom in any setting, gaya ng hawak niya. They should have that. Dito po niya nakuha. Oo, Mami Bessie, naalala ko, galing tayo ng Bohol noon, pagod tayo sa biyahe, kinaumagahan, mag-book signing ka. Sumama pa rin ako para lang pumila at magpapirma sa'yo ng libro na yan. Tapos ito, tingnan mo naman, naglalaba yung nanay. Nagtuturuan sila sa magitan ng bula ng sabon at mga kung ano. Ayan. At doon po sa mga sumusubaybay din naman, doon sa napakatagal na, 1996 pa na, memo ni Mami, meron tayong memo ni Yes. Yan, memo ni Mami. Dapat talaga magkaroon yan sila, no? Para talagang maintindihan nila. Kulang na to kasi parang tinapos ko to ng 45. Ngayon parang nagbibilang ako, meron na akong 1,000 eh. Ano ba pangatlo yun, Mami Bessie?
Pag Walang nakaupo ako, pangatlo? ginagawa ko ulit. Itong isa naman na to, ito'y ginawa ko doon sa ating kasama si Pastor Clem Guillermo, no? Souvenir niya ito sa kanyang mga Oh, kapasilis at kung sino-sino. Family Life 101. So kaming dalawa ito. yes. Ang portion niya rito ay usapan ng Mr. at Mrs. Siyempre yung akin, nanay, no? Mommy at si Daddy. So ito yon. Ay, yes. So yan pong mga librong yan ay all available dahil ang uso ngayon ay online. So yung hawak-hawak niya na pagpapakita ng being smart na mga sipit ng damit, napakamura po ng sipit ng damit. Less than Oo, Mami Bessie, less than 50 pesos, meron ka na niyan eh, di ba? No? Ang Oo, dami. magugulat ka lang. So yung anak ko kasabi, oh, look, Mommy, I made a robot. Mommy, look, I made a giraffe. O, paano kaya yun? Eh, yun ang imagination niya eh. So it creates imaginations talaga. And even colors, dito ko siya tinuruan mag-segregate. What is different? What is the same? Dahil sa mga sipit na ito, Mami Bessie. So, tumibay na yung kamay niya para maging ready siya sa paghawak ng lapis. Kasi di ba ang hawak nila ng lapis ay ganito, ganyan. So, dapat matuturuan natin sila paano humawak, tripod, sa pamamagitan ng mga hand exercises. Hindi lang ito. Naalala ko nga, Mami Bessie, tinuro mo sa amin na magpunit-punit ng papel. Sabi naman, magpupunit-punit, di kalat. Ganun talaga, makalat talaga ang preschool. So, naalala ko yung simula na tinuro ko din sa anak ko yung paper tearing na yan, ang kalat na ng bahay. At saka, mula nun ang wall namin, puro na rin crayons, okay lang. So, nung lumaki na siya, tsaka na lang kami nagpapinta ulit. Di ba? Ang lawak ng classroom. Yung tiring maganda. At saka, ang tinuturo natin sa bata, yung sa phonics, di ba? Yung ito, itong hawak ko pa, tunog, no? Iba yung tunog nito. Iba yan. Oh! Diba? Sabihin, Applicable for dami na maliliit. Applicable for toddlers. Even Sound. kasi 'di ba tinuturo natin phonics for letter M and for letter N. Yes. For letter L, 'di ba? So yung pag-pronounce nito, minsan parang nakakalito sa bata. Pero pag binigyan mo siya ng ganitong mga exercises na pinapakinggan niya, tapos saka itong mga yan, magkaiba ng tunog, ay malalaman niya na siya ay iba-iba pala yun. So magiging hasa yung kanilang pandinig po. Yan, di ba? No? Yun yung kailangan. Kasi hindi na po ngayon na C-A-R, car. No? Car. R, di ba? Ganyan na siya. So yun po ngayon ang paraan ng ating pagtuturo. So smart, okay? Tanungin naman natin si Ma'am Mayet para dun sa letter O. Ano ba yung letter O, Ma'am Mayet? Orderly. Ibig sabihin, arrange yung mga gamit mo na inihanda para sa kanila, naka-arrange na kaagad. At dapat maayos para alam nila na ito yung gagawin at saka malinis. Ngayon po, kasi kung halimbawa, ang aming turo ngayon, yung lahat ng alphabet sa sounds, nakahanda na yan, naka-ready na, at magbabasa na sila niyan isa-isa. Tinatawag sila isa-isa. Una muna lahat, pag alam na nila, isa-isa na sila nagbabasa niyan. And then, nakahanda lahat ng mga gamit o yung tuturo sa kanila. Yan po naman dito. Kasi 1 oras lang naman po kami 1 oras at 1 oras lang face-to-face. Yun po. Kasi ang mga guro po, lalo na tayo po mga mamsis, minsan ang dami natin iniisip, no? Kaya mahalaga po being orderly. Yung orderly, yung bang igagayak mo na at dahil teacher in any setting, dapat parang mabilis yung isip mo na mag-connect, di ba? Halimbawa, nandun ka sa kusina. Paano mo isasalansan? You put order, no? Yung nagpipiga ng kalamansi ka, no? Para sa sinigang, no? Nakikialam itong batang to. So,
Put order, o ano yan, pagpiga, kamukha yan ng clip, matututo yung kanyang 3 fingers, di ba? Makikita niya, aba, may buto pala ang kalamansi, dagdag na kaalaman yon, di ba? Tapos, ang buto may maliit at saka merong malalaking buto yung kalamansi. Tapos may amoy si kalamansi at meron May siyang lasa. lasa, no? Na pag meron kang asukal, so asukal, kalamansi. Ano yung pagkakaiba nila, di ba? Hindi po ito nandun lamang sa drawing. Doon, sabi nga, no, doon nagdurugo ang aking puso. No? Kapag ka nakikita ko na itong mga batang to nasa workbook at kulayan, bilugan, lagyan ng X ang mga yung matamis, maasim, parang nasa litrato no, patikman mo sa kanila. Patikman mo sa kanila yan. Kasi nga, minsan lalagyan, litrato ng candy. Di ba may candy namang maasim? Yes. Tama, di ba? May candy naman na hindi lahat ng candy matamis, di ba? Tapos may picture ng kape. Hindi naman lahat ng kape mainit, di ba? Uusok, di ba? Uso nga ngayon, yung malamig, di ba? Yung pag nag-order ka nga sa mga coffee shops dito, itatanong pa sa'yo, hot or cold? Di ba? Sasanuhin pa sa'yo ganyan. So, yung bata, they learn through the senses, eyes, ears, no, touch, di ba? Nose, paramdam natin sa kanila ito. Ba? And that is the next letter that we are going to talk about. Yung letter for the day natin ngayon na lahat sa atin ay nakyutan. Mamamsis, word for the day is nifty. Yes. F-T. Parang 50, no? Yun lang. Yes. Yung F, papalitan mo lang ng N. Di ba, no? Pag in-spell mo yan sa bata, di ba, no? Parang gano'n, di ba? 50, di ba? So, nifty. Ano naman yan, teacher? Yung cute na na mga ini-spell natin na yan. Ano namang... Nifty. Yun nga sabi ko kanina, wow, it's an excellent. Ang ganda nun. You know what, Mami Bessie, excellent? In a way, that teacher dapat we're our best kind of teacher. So, you know, isa din, Mami, I have the experience, Mami Bessie, you know, when di ba, naging, hindi pa ako teacher, so okay lang, lumabas ka dyan, okay lang na mahilig kasi ako magbistida. So, yan. Pero alam mo, minsan, may butas-butas pa yung damit ko, malengke ako, bigla may bumatik, hi, teacher! Proud na proud siya, ipakilala ko sa nanay niya, ay mami, si teacher Aj. Alam mo, nahiya ako. So, simula noon talaga. Kahit na excel ka pa rin sa pagsusuot, sa pagsasalita, what else? Sa mga pwede mong, in all you do. So, you are, naka-embed na sa'yo as a teacher You are passer or not a passer, you are still a teacher sa tingin nila. So, dapat mag-excel tayo sa itsura, sa pananalita, sa lesson natin. So, isa pa sa pag-excel natin, syempre, yung mga lessons natin, dapat excel din. Diba? Nag-excel din tayo kung saan man tayo nailagay ng Panginoon, nag-excel din tayo at dyan talaga ako dinala ng Panginoon. So, salamat sa Panginoon, diba, Mami Bessie? So, kahit sa online, sa tutorial man yan. So, ang Panginoon talaga, kapag nakita niya yung puso mo, ilalagay ka niya sa taas para, you know what, I am happy. Sabi ko nga sa'yo noon, gusto ko maging katulad mo. Pero ay sabi mo sa akin, hindi ka magiging katulad ko kasi merong gusto ang Panginoon na gawin sa'yo. Ang sabi natin, basta ito lahat ng ating ginagawa ay gagawin natin dahil tayo ay disciple ng ating master teacher, none other than our Lord Jesus Christ. And with that, ang lahat ng napag-usapan natin ay pwede nating hilingan ng isang panalangin si Gemma Anana, ang isang praying mom all the way sa Nueva Ecija para tayo bigyan ng pagtatapos sa ating panalangin. Salamat Lord sa lahat ng binibigay mo sa aming kalakasan sa araw-araw. Salamat sa karunungan, salamat sa mga pagsubok na amin pong napagtagumpayan dahil po sa inyo pong paggabay po sa amin. At patawad Lord kung meron po kayong nakita na hindi po
naging maayos ang amin pong mga ginawa sa salita, sa inyo pong final lap ng ating programang Moms at Heart. Ang Mami Bessie Rios po ay manghihingi ng star dito sa aking dalawang kasama. So, unahin ulit natin si Teacher Mayet. Ano ang nais mong iwanang star? Something to always remember sa ating mga teachers na moms in any setting, bagamat meron tayong nabuong lesson, they must have love, they must be full of energy, no? Kasi bata ang iyong tinuturuan, di pwedeng walang buhay. You must be sensitive, no? Baka yung bata ay hindi na akma yung ginagawa. You must be smart, at yun sabi natin kanina, yung very sharp, no? Ang iyong pagdudugtong-dugtong, dahil yung susunod letter O is orderly ka. At itong cute na salita natin, which means excellence, parang yan yung pinaka-foundation natin, excellence in doing all things as unto the Lord. You must be nifty. Yan, binagalan nifty. Okay? So, Mami Mayat, ano ang iyong iiwanan na paalala sa atin? Sige po. Sa aking mga kapwa guro, mga nanay na guro, ito po ang aking mai-share sa inyo na kailangan mayroon tayong passion sa pagtuturo, pag-ibig sa mga bata, at ito ang dapat lagi natin gawin. Sa lahat ng ating gagawin, ang Panginoon ang naluluwalhati. Gawin ang lahat ng bagay para sa Panginoon. Yun lamang po. Wow, amen. Talaga, napakaganda. For the Lord lahat. Okay, ikaw naman, Teacher Ides. Ano ang iyong star? Yes, ang star na may iwan ko sa mga mommies dyan. So, sabi nga, ito ay nabasa ko. So, if you are planning for a year, magtanim ka daw ng rice. Pag isang taon lang. But you are planning for a lifetime, mag-educate ka daw ng people. So, educate kids. Kasi makakalimutan nila lahat, pero yung itinuro mo sa kanila, hindi nila yon makakalimutan. Yan.
pag may pagkakataon, we're given a chance to educate them. So, bigay natin yung best na matututo talaga sila. At hindi lang po ba sa education ang ating gawin, dapat po ay bigyan natin sila ng inspirasyon to be life changers. Kasi yun po ang talagang pamantayan ng edukasyon, to have the transformation at pinakamahalaga, ang transformation galing sa ating Panginoong Jesucristo, the Master Teacher. Maraming salamat sa iyo, Teacher Ains. Maraming salamat din sa iyo, Teacher Mayet, all the way from Cambodia, sa pagsama mo sa atin ngayon sa Moms at Heart. At yan na naman po ang pagtatapos ng isa na namang broadcast dito sa ating Moms at Heart. Sana nga po nabubuo na sa kaisipan nating mga momshies kung ano nga po ba ang kahulugan ng mother's teacher in any setting. At nakakatuwa po ang maistoryahan ng mga estudyante ko nga po sila, and now we are colleagues already sharing experiences. Ito po ang inyong Mami Bessie, nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin. Kayo po ba ay sumama over FEBC Radio TV? O di kaya naman sa 702 DCAS FEBC Radio? Mga Facebook page po yan, Memo ni Mommy or Moms at Heart. O di kaya naman sa ating very, very simple na 702 DCAS AM1. Ayan. Lahat ng yan ay brought to us and made available to us sa atin pong pagiging active member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sana nga po patuloy tayo sa ating gawain upang tayo po ay hubog. Lalong-lalo na nga po sa ating usapan for this month of October patungkol po sa mga guro at ang ating pong guro, none other than our Lord Jesus Christ, our Master Teacher. Mami Bessie po nag-iiwan sa ating lahat ng isang maganda, masigla at masayang